vapor compression cycle or vapor compression system is one type of refrigeration system in which consists of major components. Ano yung major components? Compressor, condenser, liquid receiver, expansion valve, and condenser. It is a part of mechanical refrigeration system. By definition, mechanical refrigeration system, nababasa nyo naman doon sa refrigeration, doon kayo kumuha ng subject na yon. Now, ito yon, compressor, condenser, liquid receiver, expansion valve, then evaporator. What is compressor? Refrigerant compressor yan. It is not air compressor, refrigerant. Air compressor and refrigerant compressor are in the same functions. To compress. Doon sa air compressor, ang pinocompress air, dito, refrigerant. The purpose of compressor in the vapor compression system is to compress a refrigerant to be clean, so that if the cycle can be used as part of refrigeration cycle, pupunta yan sa condenser. Bago pumunta sa condenser, lilinisin muna ng compressor. The liquid refrigerant compress para maging vapor. Pagka vapor na siya, okay, vapor siya, pagdating dito, ayan, vapor siya dito. Kasi ginamit ng evaporator. Para mag-evaporate, i-compress ang compressor, lilinisin. Then, after that, the condenser will be the one who will convert it into liquid. So, the vapor the vapor as compressed by the compressor will be going into the condenser, and that vapor will be considered to be converted into liquid. So ito ngayon, palalamigin yung vapor para maging liquid. Pababa sa expansion valve. Yan ang purpose ng condenser. Condensation means dito magko-condense siya, pero pagdating dito magiging liquid na. Okay? Condensation yun. Base sa cycle. Ngayon, we have liquid receiver. Yung liquid receiver, doon inilalagay yung refrigerant. Doon ini-stock yung refrigerant. Yung refrigerant, merong expansion valve, and the purpose of the expansion valve is to control the amount of flow. The amount of flow in the system or in the cycle before going into the evaporator, kailangan makontrol. Pag hindi mo makokontrol yan, papasok sa evaporator, magkakaroon ng overflow ang refrigerant kasi liquid yan. So the purpose of having expansion valve in the system or cycle is to control the amount of flow of the refrigerant going into the evaporator. Bakit merong propeller doon? Ito, ano bang purpose niya? Kaya nga refrigeration system, di ba? Isang storage, isang air conditioning. Storage system and air conditioning system. Katulad niyan. Pagka-storage, kulong yung room. Doon, papunta yung cooling system ng evaporator. Pagka naman sa air conditioning, ayan, papunta sa room. And the purpose of that is cooling. Cooling of katulad ng mga yung gumagamit niyan para sa mga tao na gustong makapil ng malamig, tulad ng mga
aircon natin sa bahay. Okay, so purpose no, refrigeration to air conditioning, then refrigeration system for storage system, yung stockan ng baka ng mga karne, pagkain, vegetables. Katulad ng ina-assign ko design sa inyo. Okay? Now, the vapor compression cycle is the most important refrigeration cycle. Bakit? Ito ang most commonly used kasi mechanical refrigeration. May sinabi natin mechanical refrigeration. Okay. Ang understood na vapor compression system yun. Yan. Yung mga air conditioning, yung mga storage, mechanical refrigeration, mostly vapor compression system. Bakit? Kino-compress ang refrigerant. Pag hindi kino-compress ang refrigerant, hindi siya compression, hindi siya compression system, hindi siya vapor compression system. Maraming refrigeration system na hindi lamang vapor compression system, pinag-aralan niyo yan sa pinag-aralan niyo sa refrigeration. Ngayon, for commercial purposes, the vapor compression system is the most refrigeration system na kino-consider na very useful. Halos palaging vapor compression. Maliban lang sa ibang refrigeration system na ginagamit pero hindi katulad ng vapor compression system. It is one in which refrigerant evaporates and condenses with one of the intervening process. Ibig sabihin, katulad na nakikita natin dito, yun ang flow ng cycle. Diba? Now, the expansion valve is used to control the flow of refrigerant. How about evaporator? Ang evaporator, the function of the evaporator is used to evaporate the refrigerant liquid to the refrigerant vapor. Kasi gagamitin niya, di ba? Yung refrigerant liquid, pag ginamit ng evaporator, yun ang nagpapalamig. So, the function of the evaporator is to serve the system to be cool para maging malamig. Diba? For ice making, ayun nga pala, kasama pa yung ice making. Cooling of different food, di ba? Tulad ng meat, vegetable, then yung mga sibuyas, bawang, o whatsoever, na pwedeng i-preserve. Then, the other one is air conditioning. And the last is ice bake. Yung tatlo nga pala, tatlo. Yung paggawa ng yelo. Yun ang purpose ng refrigeration system. Okay? Now, for pressure enthalpy diagram, bakit kailangan yan? Thermodynamics eh. Ang refrigeration system, air conditioning system, galing yan sa, di ba, study of heat. Kaya lamang, pagdating sa mga power plant, yun ay heat na, dalawang klase, warm heat, then cold heat. Pagka cold heat, refrigeration. Yung mga planta ng refrigeration, cold. Ang ibig sabihin, cold heat ang ginagamit, ang ginagawa, o yung pinoproduce para makapag-produce ng power, which is pampalamig. Yun namang mga power plant, yung mga planta, warm heat para makapagpatakbo ng generator. Diba? Ngayon, pagdating sa pressure enthalpy diagram, parehas. You are required to use tables. Okay? Now, ito yung sinasabi ko dito.
1 to 2, compression. 2 to 3, condensation. Ibig sabihin, kinocompress yung vapor para maging malinis. Then, condensation, yun, kino-convert sa vapor, yung vapor sa liquid. Then, expansion, mag-i-expand dito, di ba? Mag-i-expand, then mag-i-evaporate. Okay? So, liquid to vapor sublimation. Elementary pa lang, pinag-aaralan na yan. High school. There are two phases to be considered by conversion from one phase to another phase. Liquid to vapor. Yan ang ginagamit dito sa refrigeration system. Liquid to vapor sublimation. Liquid to vapor. Ayun, no? Sublimation from evaporator to going to compressor dito, sublimation. Liquid to vapor. Kasi liquid di ba? Pagbaksak sa expansion valve, liquid yan. Galing sa condenser. So paglabas, vapor. Sublimation. Then vapor to liquid. Ayun, vapor, kinumpress, papunta sa condenser. Okay, condensation. Nag-condense. Papunta sa condenser. Yung condenser, water can be used as a coolant. Pag tinamaan ng water yung tube na dinadaanan ng refrigerant vapor papunta sa condenser. Okay, palalamigin ng tubig. Pag pinalamig ng tubig yan, yung vapor magiging liquid. Okay? There are many purposes of condensing an element. Condenser. Katulad ng ano? Katulad ng atmospheric ano? Anong tawag sa ganyan? Para condenser. Cooling system. Cooling tower, di ba? Kung sa engine, di ba may radiator? The purpose of radiator to the engine is to cool the engine. Tubig. Lalagyan mo ng tubig. Papasok sa engine. Paglabas, i-convert pa rin ng, di ba? Radiator. Di ba? Radiator coolant. Okay? So, may tubig. Yun ang ipapalamig sa engine. Papunta sa engine. Tapos lalabas ulit. Ang cycle, pabalik-balik lang. Now, cooling tower, pagdating sa mga power plant, siyempre, heat. Di ba? Ang power plant ay produce ng heat because there is energy to be considered to make or to develop power. Pag gumamit ka ng bagay, ng machinery, paandarin yung generator, yung work na ginamit ng machinery, siyempre meron yung element, mainit, di ba? Mainit. For example, steam. Di ba? The purpose of steam is to run the steam turbine. Yung steam turbine, kaya naaandar ng steam. Yung steam, mag-evaporate galing sa steam engine, kukonvert naman ng condenser. So, ang condenser doon, mga cooling tower. Pag dumaan doon sa cooling tower, paglabas tubig na ulit. Yan ang sistema ng mga system of yung condensing purpose of vapor to liquid. Then, liquid to vapor. Sa mga power plant, ito, liquid to vapor. Ito sa refrigeration. So, kailangan alam natin, read
Read and read. Pag hindi kayo nagbasa. Pressure enthalpy diagram. Temperature enthalpy diagram. Itong temperature, ayan. 1 to 2. Diba? Kung pressure, temperature, enthalpy. Then 2 to 3, ganun din. Condenser, expansion, then evaporation. But temperature enthalpy diagram, related dyan sa pressure enthalpy diagram. Kaya nga, the relationship of pressure and temperature, thermodynamics, di ba? P2 over P1 is equal to P2 over P1. Di ba? Okay, temperature-pressure relationship. Dito, pressure enthalpy, then temperature enthalpy relationship. So this is the diagram. Ito yung mga diagram. Kailangan alam natin. 1 to 2, reversible and adiabatic compression, thermodynamics, di ba? 2 to 3, reversible rejection. Reversible rejection, nare-reject yung heat. Ang ibig sabihin na nare-reject ang heat, yung heat na makakuha na ginamit, pinalalamig para maging liquid. Then, 3 to 4, irreversible expansion, air constant enthalpy. Saturated to evaporator pressure. Pagka sa thermodynamics, pinag-usapan natin saturated. Ano yung sabihin ng saturated? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Hindi kayo nagbabasa, hindi kayo nag-aaral, hindi kayo nag-read. Sabi ko sa inyo, read and read and read. Pagka saturated, ano yung sabihin? Dalawang klase, superheated at saka saturated. Pagka saturated, ano? 50 pesos. Kahit 20. Pero yung dami na. Wala, hindi pa kayo papasa sa book. Hindi pa kaganyan. Hindi kayo babasa may. Hindi kayo papasa. May elements. May elements ang board exam. Hindi puro solving problem. Pag saturated, ibig sabihin, saturated, liquid yan, liquid pa yan. May boundary, liquid, di ba? Sa power plant, mayroong steam tables, di ba? At saka sa psychrometric, saturated, di ba? Pag saturated, ibig sabihin liquid pa. Superheated, pagdating na superheated, vapor na. Yan nyo lang alam niya kasi hindi naman kayo marunong bumasa sa table, hindi kayo naturuan. Hindi kayo tinuruan ng table. Kasi ngayon, ang board exam, lahat ibinibigay na, hindi nagagamit ng table. Paano kung maging engineer ka? You are assigned to a power plant, for example, o sa refrigeration. Engineer ka, ngayon, pina-evaluate sa iyo ang mga machinery, katulad ng boiler, katulad ng mga refrigerant. Paano pagkuha na enthalpy? Hindi mo alam kasi hindi ka nakaranas gumamit ng steam table. Kasi sa board exam, wala ng steam table. Wala ng table, psychrometric, wala kahit ano. Bawal na. Paano kung maging engineer ka? Pina-evaluate sa iyo ng boss mo yung boiler o yung mga condenser. Paano mo may evaluate? Hindi ka marunong kumuha na. Alam mo ang pressure, alam mo ang temperature, hindi ka naman marunong bumasa ng table. Paano na? Paano ko makakapag-evaluate? Pag yan nag-evaluate ka, magsosolve ka. Kukunin mo yung kung tama yung specs. Bumili ang kumpanya ng bagong machinery. Ikaw ang facility engineer. Sabi sa iyo, paki-evaluate mo nga yung nabili nating machinery. Ngayon, paano mo ma-evaluate? Tama ba yung specs niya para doon sa ating system? Paano? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Okay?
Kaya napaka-short ko na lang. Formula tayo, formula. Saan ka sir? Record na. Wala eh, kulang na kulang kayo sa knowledge. Hindi kayo nagbabasa eh, palagi ko sinasabi, how many times that I told you that you are required to read and read? Bawat under nyo sa akin, sinasabihan ko yung magbasa, magbasa. Ay puro lang solving problems. Wala eh. Ako, palagi ko kayo kinukontra. Huwag kayo magagalit sa akin. Eh, kayo. Aalis ang bahay, papasok school, pahingin baon. Pasok, uwi bahay. Kinabukasan, papasok ulit, pahingin baon. Uwi uli. Ano ang ROI ng parents nyo? Wala. Hindi man lang kayo nakita nagbabasa o nag-internet man lang, nagbabasa ng system. Ay, kayo. Kayo. Meron ba tayo? Ang free book. Abot nga tayo. Hirap.